Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko lang i-share sa inyo itong latest na presidential survey. Post ito ni Doc Lorraine Badoy 20 minutes ago. Sabi niya, a survey I can believe in, not because I am biased but because si Tambaluslos zero dito. Sabi niya, post ito ng DZXL News. Tanong, kung presidential elections ngayon, sinong iboboto ninyo? Narito ang resulta ng 4th quarter nationwide survey ng RMN Networks at Ocolom Research and Analytics sa 1,200 respondents tungkol sa posibleng ibotong Pangulo ng mga Pilipino kung gaganapin ang presidential elections ngayon. Okay. So, marami ang pinagpilian ha. Ito na, Bantay Baluta Presidential Preferences, RMN, Ocolom. Okay, nangunguna. Duterte Inday Sara, 24%. Duterte Rodrigo, 17%. Marcos Ferdinand Bongbong Jr., 15%. Robredo Maria Leonor Leni, 9%. Tolfo Rafi, 4%. Pacquiao Emmanuel Manny, 2%. Dumaguso, si Mayor Isko, 1%. Marcos Aimee, 1%. Soto Vicente Tito, 1%. Grace po, 1%. Robin Padilla, 0%. Ping Lacson, 0%. Diba? Risa Hontiveros, 0%. Erwin Tulfo, 0%. Gibo Chodoro, 0%. Ferdinand Martin Romualdez, 0%. Others at iba pa, 3%, and undecided, 21%. Okay? So, yun po. 4th quarter survey ng Ocolom Research. Alam ko na itong Ocolom at RMNI, nagkakandak sila ng research noong 2022 na presidential election. And so far, wala akong nakitang bias nila. So ako, naniniwala ako kasi itong Radyo Mindanao Network nationwide ito. Marami silang mga istasyon. At ang Ocolom, hindi kayo tulad ng Tangery at saka Okta Research. Yon ang bantayan natin. Basta ang mga credible na survey groups is Pulse Asia, Publicus Asia, SWS, at to me, itong Ocolom Research and RMN Networks. Okay sila. Okay, magbasa tayo ng mga comments, Baby M-Fam, hoy, huwag naman ganyan, inuubos na ang budget ng taong bayan, wala pa rin, kawawa naman si Tamba. Daniel Maravilla, halos maubos na ang kaban ng bayan, pero butata pa rin. Simex Molig, looy ni, salamat kaayo oy. Tonski Tapil, sabi nga, 0 na nga, nasa huli pa. Grabe naman kayo. Alex Adanag, bantay lang mo, itamba, gisiruhan. Melanie Tablos, sabi niya, gusto ko to, promise. Leskoy Rodriguez, wala gyud ko'y napilian, ana sila. Okay, so, ang isang Kali survey na napanood ko,
sa Calubian, Leyte. Akala ko malakas si Speaker Romualdez dahil taga Leyte. So yung nagkalye survey, tatlo lang ang pinagpilian yung choices. Romualdez, Duterte, Tulfo. So nabigla ako dahil sa mga respondents, nako, karamihan Duterte. Siguro mga 70% Duterte. Yung 30% Rafi Tulfo, 0 si Speaker Martin Romualdez, yung napanood ko na kalye survey sa Calubian, Leyte. Okay? Ano pa? Yung December survey din ata ito or November, yung WR numero. Nanguna si BP Sara, tie sila ni Senator Rafi Tulfo at 24%. Pumapangatlo si VP Leni, I think 9%. Manny Pacquiao 5%, and then yan, Amy Marcos, Ontiveros, nakakuha sila, Robin Padilla. Si Speaker Martin Romualdez is 1%. So far, yung survey na yon, yung WR numero, yun yung survey na pinakamataas na nakuhang rating ni Speaker Martin Romualdez dahil nakakuha siya ng 1%. Yung mga naunang presidential survey na matandaanan ko, ano lang, 0.6%, 0.8%, yun, pinakamataas yung 1% na nakuha niya sa WR numero. Okay, pagdating naman sa trust and satisfaction rating, nako, yung Tangeray survey at saka ano pa yung Okta survey, nako, ang taas ng rating ni Speaker Martin Romualdez, mas mataas pa siya kaysa kay BP Sara. Lalo na itong Tangeray survey na pinaka-latest, ang pinapakita doon, bumababa ang rating ni PBBM at BP Sara, samantalang tumataas ang survey ratings ni Speaker Martin Romualdez. Kaya tayo po, bantayan natin yung mga survey, bahala sila mag-publish ng kanilang mga resulta. Kaya lang, alam nyo na, mind conditioning, para baka madala nilang taong bayan. But ngayon hindi na, dahil age of social media ngayon, nako, sa dami ng sources ng information, hindi mo na maluluko ang taong bayan. Kaya magbasa kayo ng mga comments sa comment section sa mga post tungkol kay BBM, BP Sara, Martin Romualdez. Ako, palagi kong napapansin ang daming mga comments na pabor sa mga Duterte. Ito nga, itong Ocolom Aremenay survey na ito, palaging Duterte, 24%, BP Inday, 17%, PRRD. So talagang grabe pa rin ang pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. So ito na yung resulta ng yung kinakawawa nila ngayon ang mga Duterte. Lalo na si BP Sara, 2 years na siyang sinisira, demolition job. Si PRRD naman, yung mga congressional hearings na yan, kawawa siya, ICC, kung ano-ano pang mga kakasuhan na daw siya. O ano ngayon ang resulta? Lalong napapamahal sila sa taong bayan kasi yung kultura nating mga Pilipino, kung sino yung mga inaapi, nandun yung simpatya ng taong bayan. Okay, so ngayon, bantayan natin yung January 31 na pro-impeachment rally daw na panawagan ng mga kakamping, dilawan, mga makakaliwa. Tingnan natin kung
kaya ba nilang mag-assemble ng kagaya ng INC rally na millions, more than 2 million nationwide ang nag-rally in support sa panawagan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang impeachment ni BP Sara.